Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Papa San Gregorio, isa sa mga pantas ng simbahan. Kilala si San Gregorio sa kanyang katalinuhang pastoral, sa kanyang reforma sa ating liturhiya. At ang tawag din sa kanya ay ang lingkod ng mga lingkod ng Diyos. Tayo din lahat ay tinatawag hindi lang magtrabaho o hindi para paglingkuran ang Diyos sa pamagitan ng ating pagtulong at pagmamahal sa ating mga kapwa. Kaya tayo'y napapagod minsan dahil nakakalimutan natin kung sino talaga tayo. Hindi lang tayo mga trabahador, pero may mas malalim pang tawag ang Diyos sa atin. Ang ubusin natin ang buhay na ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan wala tayong ibang inisip, kundi ang kumita. Sa mga pagkakataon na kung saan wala tayong inasam, o hindi ang magkaroon ng ginhawa sa ating katawan. Nakalimutan natin makinig sa ating mga kaluluwa. Ngin natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makita muli karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong mga hinirang na tao ay matiyaga mong tinuturuan at maibiging nililingap. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong espiritu ng karunungan bilang tugon sa pagdalangin ni Papa San Gregorio na pinangasiwa mo sa iyong sambayanan upang maging kasiyahan kailanman ng mga tagapangasiwa ang pagunlad ng kawang banal sa isip, salita at sa gawa. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo, sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at ng mga tapat na kapatid kay Kristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tuwing ipananalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo, ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol
Sa inaasahan ninyong ito ang nagsalita ng katotohanan, ang mabuting balita ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala. Tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandaang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epafras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Kahoy na olibo sa tabi ng templo ang aking katulad. Nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipapahayag ko kasama ng madla. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Alleluia, 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 Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at inutos na maalis ang lagnat. At nawala nga ito. Noon din tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Pinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang wag munang umalis. Subalit, sabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat yan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Mga kapatid, sino ba sa atin ang hindi napapagod? Sino ba sa atin ang hindi nade-drain sa ating mga ginagawa at trabaho? Minsan, nararanasan natin yung wala na tayong mailabas. Ito ay dahil, sabi nila, ang buhay daw ay isang balancing act. Meron daw tayong mga bola na binabalanse.
Nandyan yung trabaho, yung ating personal na buhay, ang ating pamilya, ang ating pananampalataya. Pero alam niyo po, doon po sa mga bola na ating binabalanse, isa lang po ang rubber ball. Pero yung tatlo, gawa po sa glass o babasagin. At hulaan niyo po ano yung rubber ball, yung ating trabaho. Na kahit na mabitawan mo, pwede pa naman mag-bounce back. Pero yung iyong kalusugan, yung iyong personal na buhay, yung iyong relasyon sa Diyos, sa iyong kapwa, gawa po yan sa glass. Kapag nabitawan mo yan, mababasag, ang hirap buuin muli. Di po ba? Kaya pagod na pagod tayo Kasi pinagsasabay-sabay natin. At minsan, hindi natin maiwasan, tayo'y nauubos. Ang tawag natin dyan ay burnout. Di po ba? Ngayon sa ating ebanghelyo, si Jesus ang galing na magbalanse ng lahat. Kasi maghapon siyang naglilingkod, nagpapagaling, nagpapalayas ng mga masamang espiritu. Pero tignan niyo po, pagkatapos, malakas pa rin siya. Hindi na burn out ang ating Panginoong Hesukristo. The Gospel said, at daybreak, Jesus left, went to a deserted place, and yet the crowds were seeking Him. Here, Jesus is showing us 3 ways on how to handle our stresses and our burnouts. May 3 pong ginawa si Jesus para hindi siya maubos at mapagod dahil sa mga hamon ng buhay. The first is, Jesus knew how to balance work and rest. Kailangan pantay ang dalawang yan. Si Jesus hindi lang puro trabaho. Kahit na siya'y anak ng Diyos, naghanap siya ng oras para magpahinga at magdasal. Tayo, minsan sobra tayo sa Superman mode. Kala natin, kaya natin ang lahat. Di po ba? Pero nakakalimutan natin, tao lang tayo, hindi tayo ang Diyos. Kung nga po si Jesus, Diyos na yan, huminto, nagpahinga, paano pa kaya tayo? Mga kapatid, tandaan natin ang kandila, hindi naman agad mauubos kung pinapatay mo paminsan-minsan. Di po ba? At hindi ka agad mababurn out kung matututo ka na magpahinga. Ganda nung salitang yan, no? Magpahinga. Huminga ka lang. Kailangan mo ang hangin galing sa banal na Espiritu. Mahirap po na mag-isip kapag gutom. Tandaan nyo yan. Mahirap mag-concentrate kapag kulang ka sa tulog. Mahirap magtrabaho kung may sakit ka. Kapatid, pakinggan mo naman ang iyong katawan. Ang katawan mo, yan ang sasakyan mo. Ang katawan mo, yan ang sasakyan ng iyong kaluluwa. Habang naglalakbay ka dito sa mundo. Kung hindi mo iingatan yung iyong katawan, sisingilin ka niyan sa oras na hindi mo inaasahan. Di po ba? Please, don't sacrifice your health for wealth. Because your health is already your wealth. Amen? Hindi matatapos ang trabaho. Palagi at palagi, meron tayong gagawin. Amen? At hindi rin matatapos lahat ng problema mo. Habang buhay ka, may problema ka. Amen? Kahit na mapatapos mo ang mga anak mo sa pag-aaral, meron na naman problema mo ang asawa mo. Kahit na sabihin mo, natapos na yung problema mo sa asawa mo, tumigil na sa pagbababaihan. Lilitaw naman yung sakit ng iyong katawan. Walang masama na isipin mo, alagaan mo ang iyong sarili. Amen? Kapag inaalagaan mo ang iyong sarili, pinapakita mo sa Diyos, katiwa-tiwala ka sa binigay niya at pinagkaloob niya sa iyo. Your body, your health is a gift from God. Take good care of it. You only have one body. Amen? Wala nang iba. Wala namang replacement part yan Di po ba? So, when you rest, you show to God you are grateful. Alam niyo po kung bakit minsan ang daming namamatay sa pagkain. Maraming namamatay sa pagkain hindi dahil mali ang kanilang kinakain. Ano talagang nakakamatay sa pagkain? Ito po yung habang kumakain, iniisip pa yung kanilang kinakain. Nagigilty,
doon sa kinakain nila. Kumain na naman ako ng chicharon. Tataas na naman ang aking presyon. Kumain na naman ako ng ice cream. Tataas na naman ang aking diabetes. Alam niyo po, pag kumakain kayo, mag-enjoy lang kayo. Pag kumakain kayo, magpasalamat kayo. Yan yung magandang gawin. Ang pagkain mo, hindi lang para lumakas ang iyong katawan. Sa pagkain mo, sana magkaroon naman ng tuwa ang iyong puso at kaluluwa. Amen? Treat your eating also as your resting. Kakaunti na lang yung break mo. Pagkatapos, kumakain ka. Nagtatrabaho ka pa. Kawawa ka. Learn to balance your work and your rest just like Jesus. Give your rest quality time. But secondly, don't just rest, but also pray like Jesus. Pwede naman po na matulog na lang po si Jesus Pwede niyang sabihin na, Diyos Ama, alam mo naman, napaka-busy ko. Babawi naman ako sa tulog. Naunawaan mo naman ako. Pero tingnan niyo po kung anong ginawa ng ating Panginoon. Pumunta daw siya sa tahimik na lugar, nakikipag-usap siya sa kanyang Ama. Kasi ang tunay na pahinga, hindi lang po physical. Amen? The deepest rest is spiritual. True rest is resting in the presence of God. Ang pagdarasal po, sana wag niyong isipin na obligasyon. Ang pagdarasal po, kailangan ng ating kaluluwa. Kasama sa plano ng Diyos na tayo ay nakakaranas ng pagod. Kasi kung hindi tayo mapapagod, hindi tayo hihinto, di po ba? Kapag burnout ka, isang tanda yan na hindi mo lang kailangan magpahinga, kailangan mo ding manalangin. Ang dami sa inyo, di ba? Nararanasan nyo yan. Pahinga ng pahinga, pero bakit pagod na pagod pa rin kayo? Kasi meron pa rin kulang. Nagkukulang ka sa pananalangin, nagkukulang ka sa pagdarasal. Amen? First, find time to pray. Because prayer is a time to rest with the Lord. Kaya nga po, sabi ni St. John Marie Vianney, ang tunay na pahinga ay hindi mo lang makikita dito sa mundo. Kung hindi ang tunay na pahinga ay tahimik na pananalangin sa presensya ng Diyos. If you are stressed in praying, you are not really praying. Daming sa inyong ganyan. Nananalangin pero pagkatapos manalangin, nag-aalala pa rin. Pressured pa rin. Real prayer should lead you to peace. If you are praying and then after praying you are stressed, you're doing something wrong. May mali sa iyong ginagawa. Kung nananalangin ka at pagkatapos pagod na pagod ka pa rin. Kasi ang tunay na pananalangin ay pagsuko sa Diyos. Hindi ka mababurn out, kapatid, kung ginagaya mo ang pagdarasal ng Panginoon. Kasi paano nagdarasal si Jesus? He cast all of his anxiety to God. Diba? Ano po yung dasal ni Jesus doon sa hardin ng Gethsemane? It is not my will, but your will be done. Ganyan dapat kayo magdasal para maging magaan ang iyong mga dala. Thy will be done, O Lord. Sinusuko ko sa iyo lahat, Panginoon. Huwag niyong dalhin lahat dahil hindi mo kaya ang lahat. Amen? Kaya naniniwala tayo ang Diyos, kaya niya ang lahat. Amen? Third and last, please remember your mission. Nung hinahanap daw po ang ating Panginoong Jesucristo ng mga tao, gusto nilang i-claim si Jesus para lang sa kanila. Pero ano yung sabi ng ating Panginoon? I must proclaim the good news of the kingdom to other towns because this is the reason why I was sent. Ang ganda po, no? Malinaw sa ating Panginoon ang kanyang layunin. Alam ni Jesus ang kanyang priority. Burnout happens when you say yes to everything. Minsan hindi na tama. Yes ka pa rin. Burnout ka din minsan kapag ginagawa mong isang bagay na hindi mo naman talaga alam ang dahilan. Hindi po ba? But remember this. You can bear anyhow if you know your why. Kakayanin mo lahat ng pasakit basta't malinaw lang sa'yo kung bakit. Kaya kailangan malinaw sa atin Ano ba ang mission mo? Ano ba talaga ang pinapagawa ng Panginoon?
Pansinin niyo po, maraming mga tao nabubuhay ng 15 and 30. Nang ibig sabihin, 15 at 30, hinihintay ang sweldo. Amen? Buhay na buhay! Kapag 15 na at 30 na. Di po ba? Mas buhay na buhay. Pag Disyembre na, may Christmas bonus na. Hindi po ba? Pero kumusta yung nagtatrabaho? Pag 1 to 14, pag 16 to 29, miserable ang tao. Bakit? Walang pera eh. Pero minsan, kahit na 15 and 30 na ng buwan, tingnan mo yung itsura nung nagtatrabaho, nung empleyado. Malungkot pa rin. Bakit? Kasi tinanggap yung sahod, iniisip, pambayad ng kuryente, pambayad ng internet, pambayad ng utang, kaunti na lang, magro-grocery na naman ako. Tapos nauubos lang sa tax. Saan napupunta yung tax? Kinukurap lang. May pera na, hindi pa rin tunay na masaya. Amen? Kapatid, kaya nalulungkot ka kasi napakababa ng dahilan ng buhay mo. Amen? Taasan mo naman ang layunin mo sa buhay. Kaya nababurn out ka kasi napakababa ng iyong dahilan. Yan lang ba? Para dyan lang ba ang iyong buhay? Para magkaroon ka ng pera, magbayad ng utang? Yun lang ba ang ating buhay? Dyan lang ba umiikot ang buhay na ito? Remember, the higher your purpose, the higher your energy. Amen? Mas mataas na layunin, mas malakas ang iyong pangangatawan. Baka nakalimutan natin ang tunay na layunin ng ating buhay. Ang mahalin ng Diyos, mahalin ang ating kapwa. Anong layunin mo? Anongin mo sa Diyos? Magdasal ka. Kasi kapag ginagawa mong kagustuhan ng Diyos, mapagod ka man, palalakasin ka muli ng may kambal. Amen? Mga kapatid, kung pagod po kayo ngayon, physically, emotionally, spiritually, balikan niyo po ang tatlong bagay na ito. Rest like Jesus, pray like Jesus, and focus like Jesus. Higit sa lahat, tandaan niyo po, hindi ka nag-iisa na lumalaban sa buhay. Kasangga mo ang Diyos. At ang Diyos ang palaging nagbibigay sa iyo ng lakas. Kaya sa tuwing tayo'y mapapagod at konti na lang, mababurn out na, sabihin natin at ipagdasal, Lord, ikaw muna. Dahil sa iyo ako magpapahinga. Amen. Mga kapatid, katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat na may sakit o sinasapian ng demonyo, dalhin natin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng mga taong puspos sa paghihirap, pagkalumbay at nangangailangan ng pagpapagaling ng pagmamahal. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang ebanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway busugin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa sa pag-aalala at pagkabahala, naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan, at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, bantayan mo ang iyong pamilya, iligtas at arugain kami sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa.
Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga paghahain ay iyon nawang paunlakan, upang sa paggunita kay Papa San Gregorio, kami ay makapakinabang sa paghahaing ito na binibigay mo sa ipagpapatawad ng mga kasalanan sa buong mundo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Gregorio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambahayan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpanghanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito nagtitipon. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan, Hosana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Para lang sa langit,
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon
Manalangin tayo. Ama naming lumikha, kami nagsasalo-salo sa bumubuhay sa pagkain ni Kristo. Ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay Papa San Gregorio, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po 3 bagay para maiwasan niyo ang pagkaubos ng inyong lakas dahil sa pagod para hindi kayo ma-burn out sa inyong buhay. Tularan natin ang ating Panginoong Hesukristo. You rest like Jesus, you pray like Jesus, and you focus like Jesus. Ngayong araw, dasalin mo that you surrender to the Lord everything. Oo, binabalansi mo ang lahat. Pero para magkaroon ka ng katalinuhan, kagalingan at lakas, para mabalansi mo, pagpantay-pantay, mga bagay-bagay sa iyong buhay. Trabaho man yan, sa iyong pamilya, sa iyong kalusugan, sa iyong pananampalataya. Kailangan kang magpagabay sa Diyos. Say to God, your will be done. I surrender to you, O Lord. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.